kapatid kong mga minamahal, narito po ako muli upang magbahagi ng salita ng Diyos, upang muli po tayong bigyan ng Diyos ng katatagan sa ating buhay, sapagkat ito na po ang panahon na ating paghihintay ng ating pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At huwag po tayong mag-alala sa ating paghihintay sa Panginoong Jesus, sapagkat pinangako naman niya po na sinasabi po dito sa Matthew chapter 28 verse 20 na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y suma sa inyong palagi. Napakasarap po na talagang meron tayong inaantay na darating siya, na kunin niya tayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Napakasarap po. Kahit anumang pong kaguluhan nagaganap sa ating daigdig ngayon, lagi po natin pakatandaan yung pangako ng Panginoong Jesucristo na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tignan mo, pangako ng Diyos, napakasarap. Kasi kung nananampalataya tayo sa Panginoong Jesus, hindi tayo mapapahamak, kasi meron po tayong assurance ng ating kaligtasan. Kaya pahalagan nyo po yung patuloy lamang na pahalagan ang pagbabasa ng Biblia, dahil dito po yung nakasimbolo ng ating buhay dito. Ito yung pinakasalamin ng ating buhay sa salita na niya at sa mga pangako niya dito sa Biblia. Tsaka sinabi niya po, ano po yung utos na dalawa ang sinabi ng Panginoon Jesus. Sabi niya po dito sa Matthew 22 verse 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Hindi po ba na ipagpalagay lang natin sa puso natin ang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, ang pag-ibig natin, yung pagsamba natin sa tunay na Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hindi tayo mapapahamak kasi alam niya kung sino tayo, alam niya kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Siya lang ang nakakaalam ng ating buhay. Siya lang po ang nakakasiyasat sa pamamagitan ng ating mga gawa, sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod sa Panginoon, sa ating puso, sa ating isip. Nasisiyasat niya po tayo. Kung naniniwala po kayo sa tunay na Diyos, yung sinasabi sa John 4:24 na ang Diyos Espiritu, kailangan sampay sa Espiritu at katotohanan. O katotohanan, yung buong salita niya, ang Biblia, at ang Diyos Espiritu, kailanman wala pang nakakita sa Diyos, kundi nararamdaman po natin siya sa pamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu walang laman, pero nararamdaman. Yan po. Pangalawang utos po, at ang pangalawang katulad, ito ang dakila at pangunahing utos. Yung sinasabi niya po, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ito yung dakila ng pangunahing utos. Pangalawa po, ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tulad po nito, hindi lang po ako iibig sa aking sarili, kundi iniibig ko rin po ang aking katulad mong kapwa. Sabihin, ang sarili ko at ang kapwa ko. Kaya pinapahayag ko rin po ang salita ng Diyos, ang kaligtasan na mula sa Panginoong Jesucristo. Pinapahayag ko po sa iyo, kapatid, upang ikaw rin ay maligtas. Ito yung banal na pag-ibig na galing sa Diyos. Kasi hindi man po tayo kaano-ano, pero sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, inibig niya tayo, inibig natin siya. Kaya tayo bilang alam ko ang kaligtasan, pinakita din sa akin ng Diyos ang kaligtasan, kaya ibinabahagi ko rin po ito sa iyo, kapatid, ang kaligtasan na galing sa Panginoong Jesucristo, upang tayo po ay magsama-sama pagdating ng panahon na darating na ang Panginoong Jesucristo, bawian tayo ng buhay. Sa langit tayo magkikita, sa lahat tayo magsama-sama upang magpuri, maglingkod. Sama po siya, nandun ang Diyos. Kaya napakasarap isipin po, mga kapatid, na lagi po nating isa puso, na hindi lang po tayo
ah, na nabubuhay dito sa daigdig na ah, sarilinin na lang natin ang ating nalalaman. Binabahagi ko po ito, kapatid, dahil upang maunawaan mo rin ang kalagayan mo sa harap ng Panginoon, upang dito pinagdadamon ng Diyos ang kaligtasan niya. Hindi ko rin po nililihim ito. Sinasabi ko po ang katotohanan mula sa Biblia. Kaya kung iyo pong pahalagaan din po ang iyong sarili, na anuman po ang kalagayan mo sa buhay, kalagayan natin sa buhay, hindi tayo maglimot. Lagi po nating alalahanin ang naglikha sa atin. Kapatid, ito yung pangalawang utos na dapat po nating gawin at sundin. Hindi po tayo makakagawa ng yung 10 utos na kautosan ni Moises, yung 10, samantalang pinaikli ng Panginoong Jesucristo dito sa bagong tipan, yung 2 kautosan, yung ng Panginoong Jesus, yung ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-isip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa na tulad ng iyong sarili. Naganap mo na ang kalooban, naganap mo na ang kautosan ni Moises sa 10 yan. Pero kung 10 utos na yan, hindi mo mag-perfect. Pero doon sa talagang wise na talagang matalino ang Diyos, binigay niya sa akin 2 ang kautosan niya. Napakasarap po isipin na 2, pero napakamatalino niyang inutos yan. Pero kung magagawa natin, kung gagawin at susundin po natin ang 2 utos niya, lahat yung 10 yun, magaganap po yun. Kasi andun po yung conviction palagi ng Holy Spirit, kasi siya po ang kasama natin ngayon sa ating buhay, sa pang-araw-araw. Kapag gawin tayo na sa isip, nandun agad yung conviction ng Holy Spirit na yung pagtutuwid niya, nandun agad sa atin. Pagdidisiplina niya, nandun ka agad sa atin. Kasi ang Holy Spirit ang nagko-convict at nagtutuwid sa atin upang tayo paalalahanan kapag nagkakamali po tayo. Kaya maraming salamat sa bagay na ito na itinuro din sa akin ng Holy Spirit kung paano tayo mabuhay na may kabanalan at may takot sa Diyos. Kasi po, sabi po ng Ecclesiastes 12:13 na ang katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos. Wala po tayong may idadahilan sa harapan ng Panginoon pagdating ng panahon na tayo ay babalik ng Panginoon Jesucristo upang tayo'y hatulan na. Kaya kayong mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang panahon po natin ngayon ay hindi na mabuti. Mga kapatid, puro giyera, gutom, ang nagaganap ngayon sa Israel at sa Iran, at may iba't pang lugar pa po na gustong sumali sa giyera. Pero andun po yung pangako ng Diyos, manahimik, manalangin, magbasa, at tayin ang hudyat ng banal na Espiritu. Tuturuan naman po tayo kung ano ang dapat po natin gawin, at magbulay-bulay po ng salita ng Diyos upang tayo ay maging matatag at maging matibay sa nagaganap na ito sa ating buhay. Ito po ang pangako niya sa John 14:1. Lagi po isipin, lagi po natin tandaan ang mga pangako ng Panginoon Jesus. Sabi niya po ng chapter 14 ng 1, chapter 1 hanggang 4, huwag magluminahanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Napakasarap po na talagang kung ang Diyos naghahanda sa ating pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, pinaghahanda niya tayo. Sabi niya, doon sa langit, maraming silid na kalalagyan. Ibig sabihin yung mga kalalagyan, yung ang ating espiritu, ang ating buhay na talagang nandun na tayo sa kaharian ng Diyos. Napakasarap po isipin. At ako'y pumaroon at kayo maghanda ng kalalagyan, ay muling para rito
nandito ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay doon. At kung saan ako paroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Sinabi, sino po ba ang daan? Di ba siya lang po? Si Jesus, siya ang daan at ang katotohanan. Ito po ang katotohanan at ang buhay. Siya po yung pinaka mediator ng ating buhay pang makarating tayo sa Ama. Napakasarap po isipin yun, mga kapatid, na sa panahon yun, lagana po sa salita ng Diyos. Halos saan, sulok ng daigdig, ipinapangaral na po ang salita niya. Pero dapat po, pag-uwi po natin ito, hindi lamang po pagkabasa, baliwalain po natin, bigyan po natin ng value ang ating paglilingkod sa harapan ng Panginoon, kasi babalik na ang Panginoon Jesus. Kawawa ang mga hindi nakakaalam ng daan ng kaligtasan, hindi pinapahalagahan ang kanilang pagtanggap sa Panginoon Jesus. Dapat, kapatid, huwag mong baliwalain ang salita ng Diyos, dahil darating po ang panahon na talagang magkakaroon na po talaga ng katulad ng nangyayari ngayon. Gera po, pero halos wala nang computer, wala nang lahat, dahil nakikita niyo pa ang mga malalaking missile, atomic bomb, malalaki po yan. Darating po ang panahon na magsasara po ang Biblia. Kaya kailangan marami po kayong verse sa inyong memory para upang kahit nag-iisa ka lang, kahit nasa sulo ka na lang po, meron kang salita ng Diyos na nakatanim na sa puso't isip mo, na talagang ang pangako ng Diyos nandun po. Kahit saan ka man, kahit nakaupo ka lang dyan, kahit nakahiga ka, andun yung mga pangako ng Diyos. Kaya mahalagan niyo po ang Biblia po, habang pinapahintulutan pa ng Panginoon na nababasa po natin ito, na araw-araw nahahawakan po natin ito. Ano na po, para magseryoso sa paglilingkod sa Panginoon, dahil ito na po ang time na huwag po magpatumpik-tumpik na po ng paglilingkod sa Panginoon. Mga may mahal po tayo sa buhay na maabot ng salita ng Diyos, na sila man po ay maunawaan nila ang kalagayan nila sa harapan ng Panginoon. Na kapatid, salamat po sa pagbabahagi ko po ng salita ng Diyos, at nawa may napulot kayo, at patuloy pa po tayong mag-aralan ng salita ng Diyos. Subscribe po ako. Meron po akong isang grupo na doon po sa ang gawain sa Glory Bible Baptist Church po, doon sa Gate 12, Area Paraona po, ang aking pastor, si Pastor Manuel Romero po. At nagpaalam po ako sa kanya bilang pag-alam po sa kanya na magbahagi po ng salita ng Diyos patungkol sa daan ng kaligtasan at sa encouragement ng mga pangako ng Diyos, na ito po kasi ang ating kalangkuan ng ating espiritu sa pang-araw-araw na buhay. Kasi ang buhay natin hindi natin hawak. Anytime po tayo, pwede tayong mawala sa daigdig nito. Kaya sa araw-araw po, paghandaan nyo, pagbubulayan nyo lang po sa salita ng Diyos, upang wala po kayong masisi at sa bandang huli, dahil panahon po ito ng ating pag-iingat at paglilingkod at pagsasaliksik ng salita niya. Pahalagan po natin yung ating buhay, at magkaroon po ng value ito habang tayo ay nabubuhay sa daigdig. Maraming salamat po, at hiling ko po na magkaroon po kayo ng video. Hiling ko lang po na subscribe nyo po ako, pakiusap po, alang-alang sa aking grupo na nagbabahagi po, nagsasakripisyo po sa gawain ng doon sa lugar ng Tondo. Kaya salamat po sa mga kapatid na patuloy na
naglilingkod ng maayos at maayos sa harapan ng